Hello? Hello, Hello, magandang umaga. magandang umaga po, Papa Jackson. Magandang umaga. Yan. Puro lalaki yung unang dalawang caller ko. Akala ko lalaki rin yung pangatlo. Mhm. Ayan. Sino po sila? Si Karen po. Karen. Ayan. Yes po. Ano to? Ano to? Screen name to? No, it's my real name po. Your real name. Pusang ganun. Yes, Anyways. Ilang taon ka na, Karen? 41 years old. 41. You're calling from? Actually, Caloocan ako pero nagstay po ngayon sa Pasay. Malapit ka lang dito sa ano? Kapa. Saan Yes. ka sa Pasay, ma'am? Sa Don Carlos po. Don Car. Saan banda yun? Sa likod lang po ng Baclaran. Okay. Doon pala. Sa area na yan. Malapit na rin sa Parañaque yan, di ba? Yes po. Anyways, anong ginagawa ni Karen sa buhay? Sa ngayon po, wala pong trabaho. Okay. May pera ka pa? Wala na rin po. Gusto mo bigyan kita? Pwede po. Malaking bagay po yung pag binigyan niyo ako. Ay, tinanong lang naman kita eh. Natrap ako doon. Charot lang. Ba't ka walang trabaho? Kasi po, nag-alaga po ako ng isang pasyente. Kaya wala po akong trabaho. Sino yung pasyente? Yung partner ko po. Oh, may sakit yung partner mo? Well, actually po, wala na po siya. Oh my God. Dun, yung sakit ang kinamatay niya? Yung ba't mo siya inalagaan? Marami na. Yes. Oh my God, I'm sorry. Kailan lang po ito, ma'am? Hanggang June 4 po. Bago lang po. Kakamatay lang niya, ma'am. Ha? Kaya po ako tumawag sa inyo kasi ang bigat-bigat po kasi ng dibdib ko. Sorry to hear that. Tell me about it po. Ano pong... How long were you together, ma'am? 1 year and 2 months. 1 year and 2 months. How did you meet? Nasa part po kami ng LGBT community po. Okay. Sino po ang lesbian? Ikaw o siya? Ayos. Hello? Siya po. Okay. Siya po yung lesbian. Okay. So siya po is nasa BPO company for almost 17 years. Okay. Then nag-meet po kami through Facebook. Nagkaroon po kami ng communication dahil sa mga common friends. Okay. And that time kasi nagkakilala kami at nagka-chat. Parang po kasi kaming broken, hiwalay sa mga dating partner. Pero ako po medyo heal na rin po ako that time kasi may 1 taon na rin po. Siya po is bago pa lang, November lang po ng 2024. Naghiwalay sila ng partner po niya. Pero kasi sinoli kasi siya dito sa kanila sa Pasay kasi dahil may sakit na rin siya noong time na yun. Binalik siya kasi hindi na daw siya kayang alagaan. So nung makilala Yung time mo po siya, na yun, may sakit siya? may sakit na po siya. Tinanggap ko po lahat. Yung sakit niya, lahat ng nararamdaman niya. Meron po kasi siyang heart failure. May heart failure po siya. Inamin naman po niya sa akin lahat. Bago din po naging kami kasi natatakot daw po siya uling mangyari. Wait lang Nung po. nangyari sa kanya dun sa recent niya. Wait lang. Did you say June 5? So June 7 lang kanina. So that's a couple of days ago? June 4 po siya nahiwalay. Namatay po. June 4. So parang wala pang isang linggo.
Wala, nakaburol pa po siya ngayon. My God. Wala po kasi akong makausap kaya po ako tumawag sa inyo. I'm sorry, ma'am. Ah. Um, hindi ko alam kung anong, I don't know what to say. I think tonight the biggest help I can render, ma'am, is to listen to your pain. Expect po kasi papadyakin. Ma'am, were you there nung June 4 when it happened? Nasugod po kasi siya ng hospital ng June 2. Okay. Nakita po namin siya na nahulog dun sa mismong upuan niya kasi work from home po siya. Pero nang time po na yun, sinasabi niya na sa akin masakit yung ulo niya. Hindi ko po alam na gano'n na pala kagrabe yung nangyayari dun sa ulo niya. Pinainom ko lang po siya ng paracetamol. Pero hindi talaga nawala. Hanggang sa nag-request pa po siya sa akin ng lutuan mo ko ng tinola. Masama yung pangaramdam ko. Narinig ko na lang may kumalabog sa second floor. Pagtingin ko siya na yung bumagsak. Then yun na nakita ko na sumingin ako ng tulong sa mga tao. Umabot pa po siya sa hospital. Conscious po siya eh, kasi nakakapagsalita siya. Masasagot niya yung mga tanong ng doktor. Pero nung po sa June 4 na, sabi ko sa kanya, love, please lumabang ka. Kasi paano na ako? Sabi niya na lang sa akin, love, sorry, hindi ko na kaya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako lalabasan. Yung pakaramdam po kasi na nakita ko siya parang hininga sobrang sakit. Ang sakit po talaga. Durog na durog po ako ngayon. Ano po sa mahigit isang taon na yung pagsasama, never po kami nagkaroon ng major na away. Tampuhan, it's normal naman po. Pero bakit ka? Ang dami ko po kasing tanong kay Lord kasi pinagdasal ko po siya na sana makahanap na ako ng matino. Sana wala naman loko sa akin. Bakit binawi siya agad sa akin?
sakit. Bakit ganun? I'm sorry po. Nag-breakdown na ako sa sobrang sakit. It's okay. Gano'n lang po kasi kay Lord. Bakit gano'n? Na-question ko siya ngayon sa mga bagay na nangyari sa amin. When you met more than a year ago, you had an idea that this is a real possibility. Tama? Yes. You knew. Pero alam mo, kahit Yes sabi natin na alam ko mangyayari, ready ako. Every time that we say we are ready, we are not fully ready. Hindi naman talaga tayo ready. Diba? Every time we claim that we are ready, it's just a facade that we tell ourselves because we want. It's a make-believe that we want to. We want to condition our minds para kahit pa paano maging comfort sa mga tao nakapaligid sa atin. Because every time we say na ready ako, we are not saying that to ourselves. We are saying that to the people around us because we don't want to feel and be seen weak sa mga nakapaligid sa atin. No? Yung word na ready ako. Actually, every time sinasabi natin na ready ako, it is when we are most afraid. No. So when you met each other more than a year ago, this was a real possibility. Yes. Po. Alam mo, you did not know when, Yes. but well, obviously, but you knew that one day, her days are numbered. It will come down to this. Alam mo, Karen, I'm very I'm very picky and choosy with what I'm going to tell you kasi none of what I'm going to tell you tonight will take away the pain of your longingness sa kanya.
it will not change the reality that she's gone. Na this world will go on without her forevermore. Tapos na yung stay niya sa mundong ito. No? And not to romanticize your loss. Pero alam mo, konti lang yung taong kaya magsabi ng ano. Yung magsabi ng at gawing totoo na yung mga linyang hanggang wakas. Konti lang yun. At konti lang yung tao kaya magsabi at gawing totoo. And you did make it happen. You were with her hanggang wakas. So have some consolation dun sa idea that you knew that this was coming and yet uncompromisingly hindi ka umalis. Sorry sa inyo. I don't have much to tell you tonight. A loss is a loss. Alam mo, Karen, it takes a while, many months. No? You'll be waking up in the middle of the night. And there will be times you'd feel like nandiyan pa rin siya. There will be times you're going to look at your contacts, no, yung messenger nyo, and you're going to scroll up on petty messages that you've sent to each other. Those little tangible connections you can have. Until one day, you wake up and you're used to not having her physically around. Alam mo, we go through the grieving process differently. But I think there are two phases of grieving process. The first part is the pain, which it's manifesting right now. Iiyak ka. No? This is the painful part. The second part is the more exciting one. No? Pag tapos ka na umiyak, hindi ibig sabihin na wala na yung pain. But you will start celebrating the life of the person. Yung pag naalala mo siya, hindi ka na iiyak, ngingiti ka na. You are going to start celebrating the life of the person. So it's not unusual that tonight you are crying. Of course, nakaburol pa nga siya ngayon. Di ba? It will take a while for you to start celebrating his life. But once you'll get there, one day I'll get there. Can I be honest with you? Yes po. Do you know what's positive about knowing that the end is near?
You want me to tell you my version? Yes. When we know that the end is a reality, we tend to give more importance to things that really matter. We stop being petty. We become intentional with how we love the person. We learn to let go of the negligible things that otherwise would have affected our mood. Pag alam natin na the end is near, life becomes centered into what's really important. And you knowing that this day will come, I can only imagine na yung 1 year, 6 months ba kayo? 1 year and 2 months. 1 year, 2 months, 14 months. I can only imagine that the 1 year and 2 months that you spend with each other, siguro punong-puno ng pagmamahal yun, no? Sobra po. Alam mo, some people in this world, Karen, can go on a lifetime, love many people, love many partners. But they will never have the version of love that can complete them. Maybe I'm overreaching tonight, but I think napagdaanan mo yung ganong klaseng pag-ibig na. And she's now in a place where pain and suffering no longer exist. It's not a consolation, it's just the reality. Were you able to tell her everything that you wanted to tell her? Okay. May mga iniwang ka ba na? Ha? Ano po yun? Nung buhay pa ba siya, were you able to tell her everything? Yes, lahat po. Nasabi ko sa kanya. Everyday ko sa sinasabi lang, I love you. Lahat. Never kami nagkaroon ng argument na malala. Wala talaga. Lahat nasabi ko sa kanya. What were you trying to achieve nung gusto mo mag-usap tayo? What did you think I can help you out Hihinga with? lahat. Ha? Wala po kasi ako makausap talaga ngayon kasi wala po akong mga kamag-anak dito talaga sa Pasay. Kaya po kasi ako tumawag talaga dahil ang mga kamag-anak niya is nagmamukha kaming kawawa dito dahil hindi man lang naayos yung burol niya. Bakit? Kaya nga po hindi ako yung partner lang po niya ako may mga kapatid. Yung pong mga naibibigay ng mga kamag-anak na yung mukha siyang kawawa. Dahil kailangan niya nailibing ng maayos para
nakapagpahinga na siya pero parang ang dating po kasi dito is ganun pa yung nangyayari sa kanya. There's a problem with the wake? Yes. Anong problema ng wake? Dahil din po sa mga kamag-anak kasi yung para po talaga sa amin, para mailibing siya ng maayos, iniipit nila. Iniipit in what sense? Iniipit po, hindi po niya binibigay kasi binigyan po kasi kami ng tita niya na nasa Japan ng 40,000 pero hindi nila binibigay. Ang binigyan nila is 10,000. Parang naawa ako sa kanya kasi awa ko sa kanya kasi nagmumukha siyang kawawa. Kailan ang libing niya? Wala pa po kasi siyang death certificate. Ako lang po kasi nag-aasikaso eh. Put your phone on loudspeaker. Okay. Go to our Ako lang message. po kasi nag-aasikaso. Go to our message. Okay po. Chat me your Gcash number. Mag-aambagan ang lahat. Oh guys, mag-aambag kayo ha. I-announce ko yung Gcash nyo dito. I'll read it in Tagalog. So hindi tayo ma-flag down. Na-type mo na sa akin? Any amount can help her. Napadala mo na? Yes po. Okay. Wag ka na muna wag ka na mag-loudspeaker. Okay po. Okay guys, babasahin ko yung Tagalog to. Mag kayo ha. By the way, for your satisfaction, I checked her account. Ang ginamit niyang pantawag sa akin ay yung account na namatay niyang jowa. Tama? Yes po. Nakita ko dito na nandito yung wake. Systems maintenance daw. Kahit mamaya na kung kaya nyo. Okay? I-take down yung number ha. I'm going to read it in Tagalog. Ready kayo ha? Alright, the number is wala, siyam, tatlo, anim, apat, siyam, walo, apat, isa, wala. I'll read it once again. Wala, siyam, tatlo, anim, apat, siyam, walo, apat, isa, wala. Karen, pagdamutan mo yung kakayanan ng mga supporters natin ha. Opo. If there is anything you wanted to tell her,
anything at all? What do you want to tell her? Mahal na mahal kita, Mitch. Lahat ng pangako ko sa'yo, tinupad ko. Lahat ng hiling mo ginawa ko kasi ginawa kita kamahal. Alam ko naman lahat ng may dahilan. Ilang beses ko sinabi kay Lord, bigyan niyo ako ng matinong tao. Pero binigay ka niya sa akin nung binawi rin niya. Siguro na lahat nito may dahilan. Naging matatanda ko naman. Karen, Yes po. alam mo wala akong kayang sabihin sa'yo tonight to change your circumstances. There's nothing I can tell you to change your reality tonight. But thank you for letting us in and witness your pain and learn from it. Thank you for trusting us to listen to what you feel tonight. Alam mo, sa buhay na to, bilang na bilang yung klase ng pain na dadaan tayo. Na unforgettable yung sakit. And all of those pains that we go through, those unforgettable ones, these are the pains or the kind of pain na will teach us the best lessons in life. So I don't know what's the lesson of this pain para sa'yo. Maybe the lesson is unconditional love. I don't know. It is you who's going to find out kung ano lesson ng pain na daw. In her short life sa mundong ito, she chose to spend her last days with you. She knew this was coming. It's very rare we find a person who's going to choose the love we can provide to be the version of love they want to experience as they leave this earth. And you found your version. I hope you find peace with that. Okay? Okay po. Thank you.
Thank you very much, ma'am. Thank you po. My condolences po, ma'am. Thank you. Bye-bye po.